Okay, yesterday many are commented that the ark was being built 120 years and I stand corrected on that. Okay, let's proceed sa atin pong topic this morning, regarding the Antichrist. Araw-araw, makinig po mabuti, this is very important. It's not just part of an observation, but it's something na nararanasan na ng mundo ngayon. Pagbabago. Noon pag Pasko, hindi naman po naulan ng malakas. Last Christmas, umulan ng malakas. And even the New Year, 1 year ang one week lang ang pagitan ng Christmas at saka ng New Year. And then ng New Year, umulan din ng malakas. So may malaki pong shift, may malaking pagbabago sa mundo. And I heard kahapon ba yun nung isang araw? Hindi ko po sure. Pero may nagsabi that this coming 2026, marami raw mga jobs ang papalitan na ng AI. Alam niyo po ba yun? Artificial intelligence. No, it's something that we really need to think really because yung sistema na yon ang gagamitin po ng paparating na 7 years tribulation sa pangunguna ng Antikristo. I'm not saying AI is bad. Actually, it's an amazing kind of technology. Actually, nalilibang po ako using it sometimes, no? Especially yung mga old pictures ng, alam niyo po ba yung old pictures ng, makinig po kayo ha, old pictures ng mga lolo at lola namin that parang wala na siyang pag-asa. Naayos po yun ni Dola at saka ni Gemini. So, it's amazing kung gagamitin mo siya sa tama. Wala namang masama doon eh. Okay? Pero but the point here is, yung technology mismo na yan ang gagamitin ng Antichrist because it signifies, control. Makokontrol niya ang buong mundo sa pamamagitan niyan. Tignan nyo, hindi nagagamit ng physical na pera. Okay? So wala ka nang hawak na cash during that time na tribulation. At higit sa lahat yung presence ng digital ID. Di ba nagpa-national ID tayo? Hindi lang po national yan, worldwide ID. Sa pangunguna ng Antikristo. Hindi ka na kailangan picturean, may ilalagay lang na i-inject sa'yo. No? Hindi po yung COVID-19 injection yun o yung bakuna, hindi po. Wala pa po tayo sa tribulation. Alam niyo po bang confidence lang dito talaga is yung kung alam mo ang Bible mo. If you know the Bible, na alam mong talagang ira-rapture ka muna before the tribulation, panalo ka kapag ka ganon. Kasi alam mo, hindi pa lalabas yung halimaw, hindi lalabas yung Antikristo dahil nandito pa tayo. Pero ito lang pong gusto ko sabihin, ang dami na pong nagbago sa mundong ibabaw na ito. Ang dami na po. At alam niyo po ba pag nag-rapture, biglaan yon? Alam natin lahat yon, biglaan. Kaya talagang yung rapture, talagang ni-reveal ni Lord Jesus kay Paul para ang mga mananampalataya ay manangan sa pananalig na ito ay mangyayari kahit hindi natin nalalaman. Nadadagitin tayo kahit hindi natin alam kung kailan ito magaganap. Di ba? It's faith. Sabi nga niya, faith cometh by hearing. Narinig mo yun tungkol sa rapture and hearing the words of Jesus. O, di ba? So may faith ka na save ka na dahil sa ginawa niya sa krus. At alam mo dahil save ka, sa ginawa niya sa krus, hindi sa ginawa mo. Amen? 2026 na ngayon. At hindi niyo ba napansin kay bilis ng panahon? Ito po sasabihin ko po sa inyo. Kailan ba, noong isang araw yata yun, nasa Chowking kami. Habang hinihintay ko yung makasama ko sa lunch, sabi ko, may kasama kami nandito yung mga tauhan ng yung sa barangay dati kasi may inayos kaming mga lupa, Kumain kami dito sa particular branch na ito kako. Then naisip ko, that was, makinig po mabuti, nakakamangha po, natawa ako eh. Pero hello, na-amaze din ako. 2018. Oh, parang kahapon lang mo yun, 2018. Then binilang ko, 8 taon na pala. Kalain nyo, from 2018 to now, 8 taon. 18, 2019, 20, 21, 22, 24, 8 taon.
Napansin niyo po ba 8 taon lumipas? Then, doon mismo sa upuan na yon, doon din ako nakaupo noong 2018. Para akong hanggang dumating sila, nakita na nakatulala ako. Tapos sabi ko sa mga kasama, ang bilis ng panahon. Ay, oo, sobra kanila. Sobra. Talagang hindi natin namamalayan. Maya-maya, ayan na naman, Pasko na naman. Ganyan. Nag-meeting lang po kasi kami doon dahil nung Pasko po naging busy kami. So, lumabas lang po kami para kumain sa labas ng lunch. Then habang hinihintay nga po sila yun na kasi alam nyo kung iisipin ko parang kahapon lang talaga. And to think, 8 taon nang lumipas. Parang hindi mo na malayan na nandyan ka na. Kling! Ganon. Wow! It's a big wow. At hindi lang po yan nakita ko, bukod sa mabilis na panahon, mabilis din ang pag-usad siyempre ng technology. Pansin niyo po dati, masaya na tayo pa nagpipicture-picture tayo, ipopost natin sa FB, no? Ngayon po, hindi lang po ngayon picture ang pinopost sa FB. Mga videos na po talaga, AI-created videos pa nga po yung iba. Hindi po ba? And talagang, na po, mostly nagla-live na tayo compared sa nagpipicture-picture. Wala na nga pong, yung mga friends nga po natin, hindi na po gano'n nagpo-post Mas marami na po dito yung mga nagpa-pop up ng mga videos ng mga taong hindi mo kilala, no? Like mga celebrities, hindi naman natin sila kilala yung mga, ibig sabihin natin kilala personally. Hindi natin sila mga friends. Pero yung mga friends natin nakakalungkot. Alam niyo po bang Facebook po create to connect people na magkakaibigan, na magkakakilala, na matagal na wala, then you will locate them, di ba? Iba na po ang nangyari ngayon. Nung naging na siya ng Meta, kasi iba na po yung naging way ng Facebook. Kaya ako po, tapatin ko po kayo, hindi ako masyado sa Facebook. Pero alam nyo, kailangan ko kasi mag-post din ng mga videos doon for some reasons, like sa business and all that. Pero yung babad ako sa FB, hindi. Mas magbababad na lang ako sa YouTube. Kasi sa YouTube, marami akong nakukuhang Word of God. Marami akong natututunan sa mga preachers na nandito. Okay? And I go for mga preachers na talagang alam kong sanay at talagang alam kong hinulma na ng panahon. Dahil yung knowledge nila, may impart din sa atin, no? Yung talagang nagpapakabihasa. Okay? So, ayan pong gusto ko pong sabihin. Ang dami na pong nagbago sa mundo. Ang dami na pong nagbago to the point na mapapanganga ka na lang na ito na pala. Tulad ngayon, makulimlim. Kahapon lumiwanag. Ba? Sabi ng mga kasama ka, maliwanag, masaya. Makulimlim ulit Iba na po ang panahon. Pero ito pong gusto ko pong sabihin po sa inyo, wala pa po tayo sa tribulation. Don't believe anyone na nagsasabi na ganon. Dahil magra-rapture muna bago maganap lahat. Siyempre, alam naman natin na unang lalabas at lilitaw. The Antichrist. Yun po ang unang lalabas. No? At sasabihin niya, kinuha ng mga aliens yung mga nawalang mga tao. Paniniwalaan niya ng mga taong naiwan kasi wala namang silang alam sa Biblia. Amen? Kaya alam nyo, napakasarap pong maligtas nitong panahon ng grace period. Napakasarap pong maligtas ngayon knowing na maliligtas ka hindi dahil sa mga gawa mo, dahil doon sa ginawa lang ni Christ sa cross. And yun po ay sapat na. That's more than enough. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ang Diyos na mismo ang bumaba, nagkatawang tao upang tayo ay iligtas sa mga kasalanan natin. At ngayon, naganap po ni Kristo yan ng tama at perfect. No? All we have to do is to receive Him as our personal Lord and Savior by believing what He has accomplished, what He had accomplished on the cross for us. No? Ang dami na po nagbabago talaga at ang news po ngayon, nag-ano na po yung MTV, yung music television dati na laging pinapanooran natin ng mga videos ng mga favorite artists natin. Wala na po nagpaalam na end of an era. So ayan po talaga. Walang nananatiling permanente sa mundo. Sikat ngayon, bukas laos na. Maganda ngayon, gurang na bukas. Pogi ngayon, panot na bukas. Walang permanente sa mundo. Pero may nakalagay sa Book of Hebrews, may good news ako sa inyo. Jesus Christ, the same, yesterday, today, and forever. Huwag matakot sa darating na dilubyo. Huwag matakot. Dahil bago dumating yon, irarapture na tayo ni Lord Jesus. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi pa, click that subscribe button. Share this video. No? At hintayin nyo mga notification na bibigay ni YouTube para mga bagong videos natin sa Daily Good Vibes. God bless po everyone. Hallelujah.